Every Monday, at the same time, meron po tayong mga deeper understanding on the Word of God. So, kasama ang pagsusunog ng kilay upang sa ganun ay tayo po ay maging mga bihasang mga mangangaral na may kasamang pag-uugali ng kapakumbabaan. Diba? Maganda yan, ano? Bihasa na tapos mapagpakumbaba. Kasi marami po kasing bihasa, mayabang. Tama ba? So, humiletics pa rin po yung ating pong subject, ano? Yung mga iba't ibang mga outline o paggawa ng sermon. So, may mga kanya-kanya pong mga diskarte, kumbaga. Sa Roman number 12 po tayo na ating pong manual. Una natin pag-usapan yung tinatawag na writing sermon manuscripts. Writing sermon manuscripts. So, isa po yan sa paraan, no, ng tinatawag na pangangaral ng salita ng Diyos. Okay, bawat paraan ng pangangaral merong advantage at saka merong disadvantage. Pag-usapan muna natin yung advantage. Ano po itong sa Tagalog? Yung writing sermon manuscripts. Ano ito? Yung sermon mo, nakasulat lahat. Ano po? Siguro, kung pwedeng, ilang pages yung isusulat mo. Nakatala na lahat dyan, mga sasabihin mo. So, tingnan po natin. Meron siyang advantage. Number 1, it aids you in concentration upon the sermon preparation. Especially care in making it your best. Yan. Ano na sa Tagalog yon? Ano yung unang bentahe? Advantage? Ayan. Saan? Sa katutulungan? Concentrating on your sermon preparation, nakatutok ka lang doon. Ano po? At sabi nga, especially care in making it. So, doon po nakabase sa pagbalangkas mo, no? Yung gagawin mo. So, doon po sa preparation talaga. Meron siyang advantage at saka meron pong tinatawag na disadvantage. At doon nga po, sa pamamagitan po ng written sermon, may susulat mo yung mga the best na gusto mo maisulat. Ang problema, pag nasa taas ka na, pag nasa pulpito ka na, baka yung delivery naman. Nakasulat nga, pero house show naman yung delivery. Diba? So, ayun. At saka meron siyang, makita natin mga ibang disadvantage dyan. Merong magaling sa preparation, pero mahina sa delivery. Tama. No? Merong magaling gumawa ng sermon, pero pagdating sa tinatawag na actual ng preaching, medyo sumasablay, po. Number 2, Bishop Ang, paibasa po, number 2. Also aid in thorough preparation by making full research or order of ideas of use. Okay, so ano ibig sabihin nito? Pangalawa pong advantage. Tutulong din ito. Natutulungan ka. Sa paghahanda. Masusi paghahanda, So, siyempre, dahil nga written meron naman tayong pambura dyan. Di ba? Buburahin mo yung dapat burahin. Ayusin yung itama yung dapat itama. Minsan, di ba minsan ba nakukorek kayo sa inyong grammar? Di ba? So, minsan may mga ganun, Kaya, ito po, sabi rin, it also aids in thorough preparation. Paano? By making faulty reason or order of ideas of use. Ayan po, Yung tinatawag na, pag sinabing order of ideas,
Ano po ang ibig sabihin niyaan? Mga naiisip. Mga sumasagi sa isipan. Merong yung pagkakasunod-sunod, no? Na gusto mong sabihin o dapat mong sabihin. May order nga. Hindi yung kay sira-sira, what will be. Okay, so welcome, Pastor Ed Villamor. No? Hindi na lang, yan si Pastor Ed. Nasa Antique. Nahantay nyo. Tinitignan nyo dyan pumasok sa pintuan. Ano po? Nasa online. Ganun din si Pastor Marlene Malanya, Pastor Emily from Pangasinan. Ayan, Brother Kim. Okay, pangatlo pong advantage. Pastor Danny. Isa lang ba Danny rito? Kasi Edwin, meron dalawa eh. Number 3. It aids in proper style, especially precise words and argument. This is very useful when dealing with controversial subjects. Okay, so ano daw po ang advantage? Ano daw po ang sinasabi? Tamang estilo. Especially ang tamang mga salita at argumento. mga tiyak. Gamit in dealing with controversial subjects. Okay, so it aids, no? Sabi roon nakakatulong daw po ito na sa tinatawag na pagkakaroon ng tamang estilo, no? Proper style, no? Lalo-lalo na saan daw? Sa mga precise words, Mga tiyak na salita. no, di ba? Kaya bago mabitawan, sure ka talaga, di ba? O kaya yung, kasi minsan meron kang teaching na humahantong sa argumento, debate, di ba? So, sa pagkasulat mo pa lang niyaan, mukhang pagka binanggit ko itong salita na ito, baka biglang magtaasan ng kamay, o magtaasan ng kilay. Nagkaroon ng mga katanungan sa kanilang mga kaisipan. So, sabi, ito po ay napaka-useful, no? When dealing with controversial subjects. Di ba? Lalo na, baka yung mga controversial subjects, ang dami naman, lalo pag doctrine, LGBTQ. mostly doctrine. Very, very controversial yan. Di ba? Kaya kailangan, sure ka dyan sa bawat sasabihin mo. Kaya, ganyan kahalaga. Pang-apat na advantage, It aids in Yan. the repeated use of the sermon or in publication. yun. Ano raw? Saan daw nakakatulong? Nakakatulong sa paulit-ulit na sermon. It aids in the repeated use of the sermon. No? Minsan kasi pagka inaaral mo yung sermon outline mo, pagka hindi ka masusi na tumitingin, yung point number 2 mo, katulad din ng point number 3. Di ba? Oo, parang inulit mo lang. So, kailangan mong, pagka inaaral mo talaga siya maigi, malalaman mo na, na hindi pala ganun ang Minsan, di ba, ganun, obserbahan niyo yung mga sermon outline ninyo. Ulit-ulit lang, yung mga puntusan. Oo. So, kailangan natin makita yon. Yung repeated use of the sermon. Or in publication or publication. Okay, so yan po yung mga bentahe. Na po? Yan po, diyan siya nakakatulong. How about yung disadvantage? Ano po ang mga disadvantage? Sige, Pastor Aga, marinig namin yung ginito ang boses mo. Aga. Writing words Yan. and discourage the adjustment of delivery during the sermon. Okay. So, ano po ang ibig sabihin nito?
naka-focus lang doon sa naisulat. Oh, Hindi na yun. makapanpan. Yan sabi rin, no? It can lead, sabi rin, no? Outline. To over-dependence on written words. Disadvantage po. Para bagang umaasa ka na lang doon sa nakasulat. Di ba? Kaya kung ano nakasulat mo, yun ang kailangan mo sabihin. Na po? Ito po, maganda ito sa radio. Pagka ikaw ay nangangaral sa radyo, di ba? Kasi wala naman nanonood sa iyo na personal di ba? Mga nasa ere lang yun Yung audience mo makikinig lang. online sa Facebook and radio. Oh, di ba? Online. Papanood na sila sa Napapanood na rin. Oo. Pero iba yung ganitong no? Merong mga audience talaga na nakaharap sa iyo. Iba yung personal yung sa congregation, di ba? Kasi kukulangan ka ng tingin sa tao, yung pagtingin mo ng from right to left. Di ba? Kasi mostly dito ka nakatingin. eye contact. Oo, yung eye contact. Doon ka kukulangin. Dito ka nakatingin palagi sa written sermon outline mo. No? So, yun po yung disadvantage. Po. At sabi nga, and discourages the adjustment of delivery during the sermon. Amen? So, ano pa? Ano pang disadvantage? Pangalawa. Anybody? Sige, volunteer. Can discourage the further development of a sermon in later use presentation. So, yun po, yung yung presentation. Ano po yung na-discourage? Yung It can, hindi ma-develop ng yung the development of a sermon. Yun nga, during the time of presentation. Yun nga, kasi nga, kulang ka ng eye contact. Aside from that, lagi kang umaasa, nakatingin dito sa sermon outline mo. Di ba? O, yan, nilagay mo dyan, tatakbo. Nakalagay pa dyan Sabi dito, di ba? Yun, tama yun naman no? Yun, yung mga nangangaral ng ganyan. Tama, yung using the word na according to this, sabi dito, hindi sabi ni Lord, sabi dito, sabi sa ginawa mo. Di ba? So, yun po yung disadvantages. So, yan, tama yung nabagay ni Pastor Edwin, no? Ang pangit po pakinggan sa mga nangangaral, yung maririnig mo na sabi po dito sa ikalawang, diba? Sabi po dito, yung mga ganun ba? Ibig sabihin, ang yan, babasahin mo lang. And then, after mo basahin yung nakatala dyan, point number 1. Diba? Tapos, basahin mo. And then, explanation na. Diba? Kung meron mga supporting documents, yung mga illustration, yung mga nandiyan, mga definition dyan, pwede rin basahin. Pero, after mong basahin, you need to explain it in your own words. Ibig sabihin, alam mo, sinasabi mo. Alam mo, ipinapangaral mo. Amen? So, kasi iba yung binasa mo tapos mag-e-explain ka, doon na pumapasok yung anointing Tama po ba? Doon na pumapasok yung yung pagkasi ng ng Panginoon. So, kaya kung ikaw mismo na nangangaral, hindi mo kabisado ang aral na iaaral mo, talaga sabi dito. Di ba? It is written. Parang ganun. Nasusulat. Di magbasa ka na lang ng Bible. O magbasa ka na lang ng sabi ni Mrs. So, yan po no? Yun. Yung bang, di ba pagka nasa pulpito tayo, may mga words tayo na binabanggit diyan
na hindi nakasama sa sermon outline natin eh. Tama ba? Meron ka ba nga nababanggit na biglang nagpa-flash? Biglang pumapasok sa mind mo. Oh. Eh, paano kung diyan ka lang sabi rito, di walang magpa-flash. Nandun na lahat. Di ba? Yun po yung mga disadvantage. Alam ko naman na mga makangaral kayo eh. Kaya yung aking sinasabi nararanasan din ninyo yan. Di ba ba? Okay? Mahirap kung pagka wala ka na masabi. Di ba? Mas maganda nga yung mga dumarating doon sa habang nangangaral ka, yung hindi nakasulat. No? Mga additional insight na biglang pumasok sa isip mo. Oh. Yan po ay malaking tulong po yan sa further sermon na pangangaral po natin. Okay? Pangatlo, it takes much time from other pastoral duties. It takes much time. Yung written, yung written sermon. Okay? So, ibig sabihin, kailangan mo talaga siyang laanan ng mahabang panahon. Di po ba? At sa halip na maglalaba ka pa. Di ba? Another pastoral duties ba yung maglaba? Sabat? So, akala nyo, pag-prepare lang ng sermon ng pastoral duties, ha? So, meron din kami sabatya, di ba? Sabatya. Okay, in conclusion, ang ating pong pinag-uusapan dyan sa methods na yan, number 1, basa. What is the conclusion? The purpose of manuscript writing is to aid the delivery, preaching of sermon. Ano raw ang purpose of manuscript writing? Okay. Matutulungan ka niya, no? In delivery, no? Kaya nga lang, yun nga sabi ko, word for word, kung ano nakasulat doon. Diba? Okay? Mahirap kung diyan ka lang aasa sa mga nakasulat. Kasi, okay. Minsan nakasulat talaga din doon. Iiyak. Diba? May mga ganun eh. Magpo-post. Yung mga ganun, nakasulat pa talaga eh. Dito ka pa. Pangalawa, in connection to conclusion, suggestion, write one manuscript a week. No? This would depend upon the custom and where you are. How often you preach. Ano na po yung suggestion? Ha? Magsulat daw po ng isang manuscript, kada linggo. At ito raw po saan nakadepende? It would depend upon the custom and where you are, di ba? And how often you preach. Meron ba mga simbahan na ganyan ang style? No? Di ba, katulad yan, minsan nagkaroon ng ecumenical na gawain. So, sama-sama. Lalo na yung Bible month natin, parang ecumenical, no? So, mostly, yung mga nagpe-pray doon, manuscript Tama? Manuscript, lalo na yung mga kaparian, yung mga, yung ibang mga churches, ibang grupo. Mostly, manuscript nakasulat, it is written. Tapos, pag nag-pray yung pastor, walang hindi nakasulat. Diba? So, yun na, yung nakalagay na, alam mo na yung flow Kung ano mo, kung saan mo sisimulan, ano yung pagpe-pray mo, diba? Kaya, minsan nagugulat sila, bakit?
Sa amin, written. Ano, may advantage ba roon? Even sa prayer? Sa pananalangin? May advantage, May disadvantage pa rin. Kasi minsan yung Hindi, yung sa yung pronunciation. nakasulat, napipino mo ang mga sasabihin, ang mga wordings. Yun lang talaga sasabihin mo. Oo. Walang tinatawag na mga repeated words or di ba, minsan tayo pag nag-loading, sige mga hallelujah. Oh, yung loading na meron yung loading talaga eh, no? Yung nawawala ka eh, no? Hindi mo na alam yung kasunod eh, no? Meron gumawa niyan sa So, may kaya, gumawa niyan manuscript. Ginawa niya ng manuscript yung sermon niya. Sabi niya ron, imbis na magsimba ho tayo na. Sa pronunciation, Problema eh. hindi lang Magsimba ho tayo. nag-jump into conclusion. okay. Kaya yung aral na naiintindihan, pero sila pala nakakaintindi. May mga ganung prayer. Okay. Nag-jump into conclusion. Nag-jump lagi. Sinasabi niya, tapos may nag-iiba na. Nag-iiba na. Pero kumakaroon at kumakaroon. Kaya nagkakaroon na nung wala isipan. Nasa na ako. Kanina nasa Amerika lang ako, nasa Pilipinas na ako. Yun ang mahirap eh, no? Doon sa sa Amerika, di na nakabo sa Pilipinas. Okay, so, number 3. Oh, anybody? Tama ba? Sa conclusion tayo, number 3, no? General, or sermons not written in manuscript form, use a sermon brief. Oh. A. Introduction and conclusion are written out in full. A. For the body of the sermon, a sentence outline is used. Okay. So, ano na po yung sinasabi dyan? So kasi yung written, yung written sermon, meron talagang written sermon na yung nakasulat lahat. Meron siyang almost 10 pages. 'Di ba? So, yung okay lang yung written, pero balangkas lang. 'Di ba? Yung balangkas lang talaga na sermon ang mga nakalagay mo doon. So, kailangan mo rin magsulat. Para sa akin personal, dapat kailangan mo rin nakasulat ang balangkas na sermon mo. Pero hindi yung form ng talagang meron kang 10 pages pataas. Sa akin nga, hanggang 2 pages lang eh. O kaya 1 page lang eh. 1 page lang eh, di ba? Bahala ka na kung anong mangyari sa pulpito. Di ba? Yun nga yung mga dating ng mga sasabihin mo sa pulpito. No? Nakabalangkas lang siya. Pero meron po, Bishop, mga galing nakasulat lahat pero magaling Yung maganda sana. Sanay na siya doon. Yun ang kinasanayan niya. No, di ba? Yun po yung sabi nga, sa mga sermon daw po, sabi nga, for sermons not written in manuscript form, so what happened, use a sermon brief. Minsan daw po, ang sermon, maikli lang. Lalo na, yun nga, not written na nga, tapos umiikli, tama ba? Yung not written, yung walang walang outline. Maganda masasalaman. Oo. Diba? Maganda rin pumapasok, kumakapan. Hindi naman kung paano mag-usip. Oo. Lalo na kung hindi mo pa alam ang subject ng ituturo mo, yung mga puntos hindi mo pa kabisado, talaga iikli talaga, kakapusin ka na sasabihin mo. Di ba? Oo. Pero ang yung kasi, meron kang written sermon, no? Balangkas lang. Balangkas lang talaga. At pagkatapos noon, yun na, dating na lang na yung leading ng Holy Spirit, yung guidance ng Panginoon habang nasa pulpito ka. So, yun po yung mga makakatulong doon. Sabi nga introduction and conclusion are written out in full.
Diba? Ano pa? For the body of the sermon, a sentence outline is used. So, pang-apat, written manuscripts should be reviewed and revised as they are used again. So, meron ba kayong ano, di ba no? Yung written manuscript daw po, no? Ano daw dapat gawin? We need to review it, di ba? Revise it. Nauulit pa? May mga sermon outline ba kayo na nauulit? Oh, kaya nga, mabisa kahit sa akin. Ay, parang na-sermon mo na yata. Hindi, na-sermon ko yan, 2020 pa. Di ba may mga ganun, ano? Kasi meron kang manuscript eh. No? Talaga na-sermon mo na, pero 2020 pa. Iba ang audience dyan. Karamihan ng mga na-sermonan ko yan eh. Nagsilayasan na. Oh. Sabi yung panastro, nag-iiba na. Yun. Didepende ka na sa audience. Oh, tsaka yung leading, no? Yung leading ng Lord. So, may mga ganun. Meron ba kayong sermon na naulit eh nung i-preach nyo nung una? Naramdaman mo yung anointing? Pangalawang preaching eh lack of anointing? Ramdam mo naman, di ba? Ramdam nyo ba kapag ka nagpe-preach kayo na may anointing? Ha? Tama. Ramdam nyo yun eh, di ba? Kayo mismo nakakaramdam nun eh. O parang yung pangangaral ko, parang ano parang patay na lupa na, parang gano'n, ano? Parang kabuhay-buhay. Parang ikaw, hindi ka kontento sa naging performance mo o yung naging pagtayo mo sa pulpito. Nararamdaman niyo yung mga gano'n. So, yun po. Okay. Roman number 13, methods of delivery. Okay, pasok tayo sa methods of delivery. Paraan ng deliberation. O yung pag-deliver. Alam, mahalaga po yung delivery. Diyan po nakabatay ang tagumpay ng mga pinagsusulat mo. Diba? Ng mga pinag-i-interpret mo, pinag-aaral-aral mo na yan. Diba? Parang ano yan eh, parang nagdala ka ng baby sa tiyan ng 9 na buwan. Diba? Tapos yung pinaka bottom line ng tagumpay ng pagdadala mo ng anak mo sa sinapupunan mo, yung delivery. Diba? So, doon mo malalaman, no? Pagka yun hindi mo na i-deliver properly, patay ka, patay yung bata. Tama ba? Normal delivery o So, ganyan kahalaga yung delivery, no? Abortion, Bishop, ang mangyayari. Abortion. So, kaya kailangan po natin talagang yung pag sinabing delivery, presentation na yan sa taas, sa pulpito, pagtayo na po diyan. Kahit na anong ganda ng written sermon mo, pagka tumayo ka dyan, ay nako. Diba? Kahit na pinagawa mo pa yan kay Martin Luther o kay Charles Spurgeon yan, diba? Yung mga magagaling na mga Tapos yung delivery. Okay, tingnan natin, methods of delivery. Reading, letter A, reading. Kasama talaga binabasa. Point number 1, basa. Ganun po yun. Reading. Sige, pakibasa, Bishop Al. Number 1. is written out in full, carried to the pulpit, and read to the congregation. It seems to require a special talent. A. Read openly. Don't try to hide the practice. B. Some preachers suggest that one should not try to combine reading and speaking others suggest some combination. C. Emphasize content and descriptive material. Good ideas must hold their attention. Okay, so ano po ang itinuturo diyan? Ano po, yung definition, sabi dyan, the sermon is written out in full.
carried it into the pulpit and read to the congregation. It seems to require a special talent. Ano ito po? Sabi ron? Yung sermon outline written out in full. No? Tapos yun nga, dala-dala mo sa pulpito yan, and then, babasahin mo sa congregation. So, at sabi nga, nangangailangan po siya ng tinatawag na special talent. No? Pag hindi mo porte ito, sabi nga ni Pastor Alno kanina, meron namang marunong, magaling. 'Di ba? ng ganitong paraan ng pangangaral. So, sa letter A, read openly, don't try to hide the practice. At sabi ng letter B, some preachers suggest that one should not try to combine reading and speaking. And the other suggests some combination. Kayo, ano po ang para sa inyo? Ano po ang mas mainam? O, Pastor Danny? Combination. Sa akin, combination. Combination. So, sino pa yung magsasabing combination? Sino yung walang pakialam? Wala nang Ibig sabihin, ilan lang ang nakita ko nagtaas ng combination. Ibig sabihin, the other is, reading talaga. Para hindi halatang binabasa mo lang yung sinasabi mo. So, reading lang. Di ba? Sabi ko nga parang, para sa akin, hindi ko nakasanayan yung reading lang talaga. Oo. Di ba? Combination talaga. Kasi ng combination, hindi ka nawawala sa outline. Every time na nagsasalita ka, babalik ka sa text mo. Babasahin mo na. So alin doon ang hindi nawawala sa outline? Yung combination o yung reading lang? Yung deliberation mo, hindi ka mawawala sa outline. Kasi kung titingnan natin, Sa text mo. mas lalo ka mawawala sa outline kapag combination. Mas merong tendency. Kapag reading, andyan ka lang. Nakatuto ka sa outline na nakasulat. Di ba? Opo, pero Oo. kung nabasa mo yung outline mo, siyempre, bago mo i-presenta yan, pag-aaralan mo muna, sinabi ni Pastor. Yes, oo. Pag inahan mo siya, bagamat binabalikan mo yung text mo, yung puntos mo, at the same time, nag-ano doon yung delivery of speech mo. Yung sinabi ni Pastor kanina na itingin-tingin ka rin sa outline mo para hindi ka mawawala doon sa yun nga. Nakapokus ka doon sa... Yung may tendency na nawawala ka sa outline, sa linyada. Kasi pagka ang po ng bishop, pwede kang ma-blackout kapag hindi ka magbasa eh. Pag hindi mo siya binabalikan yung text mo, pwede kang ma-blackout. Pwede kang mawala. Pag nawala ka, nawala ka na talaga, na-blackout ka, nawala ka. Oo. So, may tendency mawala ka. Pero makakatulong lang yung balangkas mo para makabalik sa linyada. Oo. Kasi nga, kahit ako minsan sabi ko, parang medyo nalilihis tayo, balik tayo. Balik tayo sa pinag-uusapan. Kasi minsan sa sobrang dami mo na i-illustrate, na ikukwento, di ba? So, nadadivert ka na kung saan ka na nakakarating. And then, balik ka. Oo. Pero pag reading lang, wala kang Walang communication sa di ba? Sige, Bishop Al, ano po ang iyong dadagdag? Regarding doon sa combination. Combination. Usually, the reason why kung bakit minsan naging independent tayo sa
combination. Dahil mahaba yung ating message. Pero kung yung message mo ay May click lang. Oo. bibigyan na sa'yo ang magbasa. Kasi nga, before you study the passage, you already know the whole message. Minsan ka na lang titingin sa manuscript mo, sa present mo. Pero pag oras na mahaba yung message mo at marami ka pang PowerPoint, Oo. Ako tinuturoan, Ang dami ng mga support. Parang biglang tumutubo yung kamay mo eh. Ako nagsasalita sa pastoral, Kaya nga eh. Ah, sige. minsan we are dependent so much. Makakapansin mo na parang bang all of the time, wala nang eye contact. Kaya that's the problem. Pag oras na hindi balance yung reading at saka preaching, but you are more on reading, wala nang eye contact. And Yes, oo. Lack of eye contact talaga. isa pa po, yung prompting of the Holy Spirit. Hindi Okay. siya aware. So, kanino yung kulang ng prompting ng Holy Spirit? Pagka yung reading lang. Sa reading lang. Dapat combination ng reading at saka ng Kaya, anong gusto nyo ngayon? Combination o reading lang? So, ako nasanay ako, combination. Reading first, and then, explanation. Di ba? Babasahin ko muna yung, yung sinulat ko in such a way na parang hindi ko siya binabasa. Yung hindi halata. Hindi halatang binabasa. Hindi halata. Tingin. Pero binabasa mo talaga siya word for word. Tapos expound mo na lang. Hindi ka mawawala. Yung expound. Yun nga, yung sarili mong pag-e-explain ng words. Pastor Angel, Pastor Jose. Basta hindi siya mamalaga, yung delivery mo, kumbaga sa operation, alam mo paano isimula, paano matapusin. Yun lang. Kasi minsan, Kaso marami eh. kasi iba, na hindi nila alam kung itinitits nila. Yun ang mahirap doon. Kulang na. Hindi alam. Kaya hindi alam kung paano magtapos. Hindi matatapos eh. Meron eh. Yun. Bishop, isa pang ina-obserbahan ko, binasa, ang haba-haba ng pagkakabasa, tapos tatagalogin. Tatagalog. Doble-doble lang eh. In English, tapos Tagalog, yun rin naman pala yun. Hindi redundant lang. Sige, Pastor, Stephen. Yes. Ang pinakamahalaga kasi dyan, isa ka kasi yung pantas ka, alam ba ang gagawin mo? Pantas ka eh. Nagitsin mo ba? Pag pantas ka, ang gagawin mo? Papunta na sa reading, papunta na sa operation. Kaya mo gawin kasi pantas ka na. Kaya mong i-drive. No? Laban ng batas. Ayun, tatas na kami sa likod, dalawa. Pastor Jackie, Pastor Pwede siya gamitin ang reading, pero pwede rin ang gamitin ang pagbilingon. Kasi personal experience po, gagawa ka ng written sermon, tapos umuwi ka sa bahay po ninyo, mapapansin mo parang hindi ko pinabasa kanina, parang hindi ko nakasabi. Pero nakasulat. Pero ang ibig sabihin na, kaya tumasok ko kanina sa pagbilingon, dahil minsan nangyayari na, iba ang pinasasabi ni Lord doon sa palki kaysa doon sa nakasulat. Kaya personal ko ito, hindi ko alam paano po nangyayari sa iyo. Yeah, totoo yun. Ito, Bishop, naiwan mo na yung outline mo, nagpunta ka, nag-print sa iba, may nakagawa ka yan. Ako, experience ko yan, wala na yung outline mo. Pero memorize ko yung verse na lahat yung gamitin mo. Wala na akong pinigin na gamitin. Wala na. Wala na rin Bible na lang dala mo. Bible na lang dala ko. Nag-iwan mo yung outline, overexcited. Pero, because of the Holy Spirit, we drive out. Lord, naiwan mo yung outline. Bible na lang dala. Yes. Or hindi, kasi Bible na lang. Pero hindi. Eh, wala, ibig sabihin, wala kang reading ko sa outline mo. O sa Bible. Wala ka nang, buti, naalala mo pa yun kung may mga photos ka. Naalala ko yung mga quotes niya. Kasi, posible naman eh. Sabi na ni Pastor ng one kanina, posible na makalimutan mo yung outline mo. Practice na lang, gumawa ka na ng outline, i-review na lang sa Friday. Okay.
Pastora Jackie, inalagtas ka kanina ng kamay. Yan na, pakinggan natin. Pastora Jackie. Ay, sa akin naman po, sinasabi ko rin, babasahin sa Ingles at babasahin sa Tagalog. Kasi po, syempre, kailangan mong basahin sa Ingles kasi doon po minsan natutubok natin yung pinaka-word. Tapos pag binasa sa Tagalog naman, para naman po sa mga audience natin or sa mga kapatid natin, hindi nakapag-aral at hindi nakakaintindi ng Tagalog. English. Ang English. So tapos yung outing naman po, ako sa outing naman po, wala naman siguro problema. Pagkakaroon ng talaga ng problema kapag nakaka-context po tayo. Pero kailangan ko yung talaga mag-guide ng ano ng bawat person. Kasi kung talaga tayo kung saan talaga Hindi, pasok natin yung sinasabi ni Pastora Jackie. Ano po ba ang magandang gamiting outline? English or Tagalog? Depende sa audience at saka nakasanayan mo. Diba? Kasi may mga offered ngayon ang mga sermon outline Tagalog eh. Pero parang hindi mo siya, parang mas gusto mong gamitin ang English version eh. English na sermon outline. Oh. Tika na Pastor Noel, dali lang. Katulad na lang ni Senator Robin Padilla. Sabi, mga Pilipino tayo, dapat gamitin natin lingwahe dito sa Senado, Tagalog. O, di ba? Yung mga ganun na lang, ganun yung narinig ko lang sa kanya, no? That's it. Observation lang din po, no? Ang outline talaga ay English. Bihira naman magamit yung Tagalog na outline eh. Ayun ang mali. Pero po, sa main point, English yan eh. English talaga yan. Pero pag nag-subpoint nga, pag nag-explain ka na, hindi mo na babalikan yung English na yun kasi ipapaliwanag mo, no? Detail by detail, in Tagalog yan. Pero pag yung outline, ay yung puntos mo, yung subpoint mo, yung puntos, tatlong subdivision yan, puntos 1, puntos 2, puntos 3, hanggang 5, hanggang 10. Ubus ang ano mo, tapos babalikan mo sa Tagalog, kakain na kayo sa Tagalog. Unlike po na meron kang tatlong puntos at the same time, bawat puntos na itatagalog mo in details, Tagalog o explanation. Hindi ka na magiging redundant. Yun na lang po yung sabihin. Paliwanag mo, yung puntos mo, English. Tapos ipaliwanag mo ng Tagalog, ano ba yung ibig sabihin doon? Ano ba sinasabi? Pwede rin po, pwede rin po. Hindi, ang common po sa akin, ang mga puntos, English. Pastor Noel, English ang mga point, mga main points. Tapos may mga sub-points po siya, English pa rin. English pa rin, common pa rin English yun. Ine-explain mo lang siya ng Tagalog. Ipinapaliwanag mo na lang ng Tagalog. Tinatagalog mo na lang siya. Ipapaliwanag ng Tagalog. Pero hindi mo na English tapos Tagalog. English tapos Tagalog. Kasi magkakaroon ng redundant, kakain ko ng oras. Nasa diskarte mo na yun. Oo. Diskarte mo yun, hindi yun kumakain ng oras ng ano. It depends upon your strategy. No? How to explain yung pong mga okay? Lalo na ha. Diba? Sige, Pastor muna, Pastor Nards. Para sa akin po ay hindi natin sinuturo ni Bishop para malagay tayo na Okay, so tuloy natin ito. Nasaan tayo? Advantage na ba? Nasa combination no? Sa letter C, emphasize content and descriptive material. Good ideas must hold their attention. So, ano daw dapat na emphasize? Yung content, no? Yung descriptive material, yung subject, no? Ibig sabihin, yung talata, no po, na dapat na ipapangaral mo. Yun ang kailangan mong talagang ipaliwanag sa kanila
may advantage siya. Yung reading na ito. Una, it aids in a finished style and repeated use of sermon. Tagalog, natutulungan daw po na ano? Saan nakakatulong? Saan? Finish style. Ano ibig sabihin nito? Buo. Bakit ano nga yung Tagalog nito? It aids in a finished style and repeated use of sermon. Yung parang buo, tapos sabihin, yung simula, gawa, introduction, title, parang buo. Tapos na, sabi doon pa lang sa outline mo. Alam mo na ang simula. So, naano mo na, nababalangkas mo. Kasi habang ginagawa mo siya, na iiwasan mo yung repetition ng ano, repetition. So, yun po, yung ano. Ano pa? It relieves anxiety and fear of forgetfulness. Ayan. Ano na po? It relieves anxiety and fear of forgetfulness. Lalo na tayo, may mga ano tayo, kalimot na, no? Nagkakaedad na, no? Minsan nasa dulo ng dila mo, hindi mo baka hindi masabi-sabi dahil pero na ano yun nasa isip yun. Gusto mo sabihin. Di ba? Di ba? Yun nga Minsan nga, hanap ka ng supply Iikot ka na ng ikot Yung pala nasa ulo mo pa lang, nakasabit lang pala. Di ba? Yung mga ganun Yung ballpen, minsan nahanap mo, yung pala nilagay mo lang sa tenga mo. Di ba? Ngayon, nagkakaedad. Mas masili yung anak. Madalas ako galing sa taas meron akong kukunin sa baba. Pagdating ko sa baba, alam ko bumaba ako meron akong kukunin Nakalimutan ko yung kukunin ko, yung nayakit. So, isip na naman ako. Ayun pala, yung kukunin ko nasa harapan ko lang. Ano yun? Dumating na ba sa punto ng mga buhay natin yung ganyang klaseng ano? Lalo na, kung ikaw mangangaral, mangangaral ka ng salita ng Diyos. Kumusta kaya kung umabot tayong 80 anyos na nangangaral tayo ng salita ng Diyos? Hindi kaya kung ano-ano na sasabihin mo sa pulpito. Ang mahirap yan, wala ka na masabi sa pulpito. Di ba? Ayun nga, no? Okay. Ano pa? Sabi rin it discourages excessive emotion. Yan. Diba? Na di-discourage yung tinatawag na. Nasubukan niyo ba na dahil nga sa sobrang emotion, hindi ka na makapagsalita? Diba? Iyak ka ng iyak. Hindi na mo na sa iyak. Nakabasa lang ito. Tapos magsasalita ka, garal-gal talaga hindi ka makasalita. Di ba? May mga ganun excessive emotion. Ano raw po yun, nalilesen. Ano po? Ang yun yung excessive, pero yung emotion, dapat meron talaga. Okay, letter D, it encourage complete preparation. These are the advantage, Siyempre, full manuscript, di ba? And disadvantage. Pakibasa nga po, disadvantage. Anybody? It hinders the adjustment of delivery to unexpected situation. It hinders, Nahahadlangan daw po. No? Dahil meron ka na nakasulat. Sa adjustment of delivery. Regarding doon sa kasalukuyang sitwasyon. Di ba?
Yung mga ganun eh. Minsan kasi, yung iba bumabata yan eh, sa nakikita nila sa nangyayari sa paligid nila. Para doon nila dinadrive yung kanilang preaching o yung kanilang sermon. Diba? Minsan ganun, nakarinig ng testimony. Oh. Yung mga ganun eh. So, pero kapag reading, wala ka nang yun, wala nang adjustment. Basta it is written, nakasulat, yun ang dapat kong paraan, di ba? Naalala ko lang yung aming kaibigan dati, no, si Pastor Alan Manguera. Ang style niya, yung invited siya. Tapos makikinig lang siya, panonoorin niya lang ang sitwasyon. No? Yung special number, yung galawan sa loob, no? Yung mga testimony. So, tapos doon na siya nagpo-flow ng kanyang pangangaral. So, yun na nagaling mag-challenge yun. Lalo na yung mga pastor na nahihirapan o sa ministry. Patatayuin niya yung pastor sa harapan ng pulpito at hahamunin niya yung mga miyembro. Kailan niya ito napasaya? Kailan niya ito napaligaya? Kailan nag-birthday itong pastor ninyo na ito? Yung mga ganun pa. Kaya madalas masaya yung pastor na nag-invite sa kanya. Diba? Kasi nga, pinagpala. No? Aside from that, siyempre, hindi niya hahamunin yung mga tao na sila lang magbibigay. Uunahan niya yun. Uunahan niya yun. Oh? Mayroon kasi mag-challenge na hindi uunahan. Di mo ba? Okay? Ayun, nagkwento ko. Naligaw na naman tayo, di ba? Parang gano'n, nagkwento ka. Saan ka naman napunta? Balik tayo sa May balangkas tayo eh. Yun po yung ibig ko sabihin, Pastor Noel. Di ba? Na-sidetrack na tayo. Nagkwento kasi ako ng additional. Medyo nawala ng konti sa linyada. Balik tayo. May manual eh. May manuscript ka. Yun ang ibig ko sabihin. Di ba? Oo. Okay, tuloy. Saan na ba tayo? Letter B. It relieves, ayan na. Disadvantage, It is fundamentally different from speaking. No? It tends towards coldness and monotony. Di ba? Pangalawa, it hinders rapport with the congregation. It can make the minister timid and dependent upon a piece of paper. Diba? Doon siya Diba? Kasi doon siya nakabatay doon siya nakasandal sa outline niya. Sabi dito. Nakakaantok yan, yung ganyan mga preacher. Diba? Tapos ngayon, sabi dito. And then, nag-explain. Monotony pa. Nakakita na kayo ng preacher na habang nangangaral, wala kang plano matulog, pero nung nangaral siya, hinahatak talaga. Naantukin ka talaga. Mahina pa ang boses. Yun nga yung monotony. Mahina ang boses. Straight lang. Sino yun? Yun nga. Yung monotony, tapos wala pang sense. Oo, di ba? Wala kang makakatas na aral sa kanyang pangangaral. Nakakaantok talaga yun. Yan yung hamon sa atin. Karamihan pa naman na naririnig kong ganun, ayaw mag-aral. Ayaw magpaturo. Parang okay na sa kanila yun. Bahala ka. Diba? Tapos nag-expect ka na magkaroon ka ng miyembro ng mga milyonaryo, businessman, diba? Politician. Mas maganda pa mga araw sa iyo, politician. Huwag kang umasa. Diba? Umasa ka na sa 7 miyembro mo.
Di ba? So, kailangan po mag-excel po tayo. Amen? So, bilang mga mangangaral, kailangan talagang excellent. Huwag yung okay na yan. Di ba? Mag-improve, kumbaga, sa ating po mga pangangaral. Okay. Roman number 14. Recitation. Kanina, reading. Ngayon, recitation. Anong definition niya? The sermon is written out in a full manuscript, then studied it and repeated from memory without notes. Ito naman, ito, mas matindi ito, no? Di ba? Meron din siyang sermon manuscript, ano? Pero, inaral niya. O yan, katulad sabi mo, naiwan. So, pero nakalagay na sa utak. Sana ganun, ano? Eh, paano kung... Oo, kung wala sa utak mo yan, di ba? Tingnan natin evaluation niya. Ano advantage? This is good for a finished style and complete preparation. Meron ding advantage, ano? Pangalawa, it is good in training your memory. Aba, so, nakakabuti raw po para i-train yung utak natin, yung memory gap natin, ano? Eh kasi nga, puro gap na nga yung memory natin. Ano pa matuto? So, sino magaling sa recitation ng araw? Di ba meron ganun, ano, yung talagang, ano, yung kabisado niya talaga. Meron napapanood nga. Salado yung mga Ang ganda sana nung ganun, ano? Meron pa bang Ganon. meron pa bang nag-preach dito na recitation? Meron ba rito? Nagpipris lang. na hindi na tinitingnan notes? Meron ba? Oh. Hindi po... ito po mga ganito, ano to, kumbaga sa ano, bihasa. Bihasa na sa pangangaral. Di ba? Yung reciting from memory, nakalagay na sa utak mo. Di ba? Pero ang hirap talaga niyan. Ang hirap niyan. Okay, letter C. It allows eye contact and more rapport with the congregation than reading does. Oh, di ba? Ayan nga, reciting from memory. Nakatingin ka lang sa mga tao. Oh. Okay? Oh, number 2. Disadvantage. Ano po mga disadvantage naman ito? Meron ding advantage at saka disadvantage, eh, no? Okay, letter A, it can be abused through a lack of careful preparation. Ano pa? It does not aid in written sermon or finished style. Diba? So, hindi ka matutulungan, di ba? Kasi wala kang babasahin. And paano nga kung nakalimutan mo? Pwede bang nasa utak mo na lahat yun, di ba? This may lead to mistakes in statement which should be corrected if serious. Ano na sa Tagalog? Letter C. Malamang daw, it leads to mistakes in statement. Yung mga pangungusap mo, di ba? Letter D, it makes sermon delivery more dependent on the preacher's health or attitude. Hindi talaga po humahantong o nagdadala doon sa tinatawag na pangangaral na salita ng Diyos, dumedepende doon sa
preacher's skill, preacher's health, no? Or preacher's attitude. Hindi ano to, no? Ito yung mga magagaling, matatalino. Ano po? Okay. How about pre-delivery? Roman number 15. Pre-delivery. Sino gusto bumasa? Yung suggestion. Okay, delivery. Delivery. This is a delivery of the sermon without notes or manuscript in the pulpit. Suggestion. Number 1. First, prepare a manuscript or defined outline. Detailed outline. 2. Do not take notes enter the pulpit or try to memorize the sermon. Number 3, You rehearse. you rehearse the sermon through meditation or speak out. Okay. Or mentally. 4, maintain a good physical condition. 5, crush your memory and a work of the Holy Spirit. Okay, so ayan po. Suggestion. Yung pre-delivery na sermon. Ano raw po itong klaseng pangangaral? This delivery of the sermon without notes or manuscript in the pulpit. Oh. Wala rin po siyang i-prepare na sermon outline, written sermon. Diba? Talagang okay, suggestion niya, sabi nga first prepare a manuscript or detailed outline. Oh. Hindi katulad kanina, yung isa kanina merong detailed outline, meron siyang prepare na sermon manuscript, pero iniiwan niya. 'Di ba? Ito naman wala talaga. As in wala. Pwede Bible na siguro. No? Do not take notes in the pulpit or try to memorize the sermon. Saan dyan naman tayo? Pre-delivery, di ba? So, ito po yung mga suggestions, ha? You rehearse the sermon through meditation or speak it out. Oh, nasubukan na ba ninyo na nangaral na walang tao? Yeah, ikaw lang at saka microphone o mga butiki ang kausap mo. Noong araw, ginagawa yun ng karamihan, di ba? No. Hindi ko pa nasubukan. Hindi ko kayo magsalita ng tao. So, ano pa? Ano pa suggestion? Maintain a good physical condition. Another suggestion, trust your memory and the work of the Holy Spirit. Ano yung suggestion? Maganda yung suggestion, di ba? Okay, so memorize it and then magtiwala, sumandal kay Holy Spirit. Yun po yung Mas maganda rin ang aralan. Okay, advantage. Letter C. It has the advantage of other forms of delivery. Pangalawa, it is appropriate for the nature of the gospel. Appropriate for the nature of the gospel. Ano po ito? Mas advisable ito sa mga evangelists. Tama? Yung mga evangelists.
Kasi hindi ka naman gagawa ng ano diyan eh, ng subject na sermon outline eh. Di ba? Kundi kailangan kapisado mo lang ang Roman Road of Salvation. Di ba? Kasi meron nagdedeklara, nagpoproklama, evangelista daw siya. Eh, evangelista ka. John 3:16 nga, hindi mo pa alam. Hindi mo ba nga kapisado John 3:16? O, di ba? Eh, dapat eh. O, sige po. Depende sa mga pag mga special occasion. Sa special occasion, ako sabi, gathering, matilawag lang daw siya. Special occasion. Oh. Effective. Parang inform lang na nagdi-deliver kayo sinagot mo lang yung sarili. Okay. Oo. So, ayan, yun nga po. Sabi nga, number 2, appropriate daw for the nature of the gospel. So, kapag ikaw ay meron kang gift of evangelist, evangelista, eh, dapat alam mo Roman Road of Salvation, Romans 3:10, Romans 3:23, no? Romans 5:8, Romans 6:23, no? Romans chapter 10 verse 9 to 10, Romans 10:17. Oh. Diba? Yan nga, eh. 4SL. Dapat, ha? 4SL. 4S. For Spiritual laws. spiritual laws. For spiritual laws. Ayan po, yun ang advantage doon. Disadvantage, parts of the sermon may be forgotten or omitted. Kasi nga, pre-delivery. Malamang, di ba? Eh, hindi mo na mabalikan yun. Pwede ba yun, eh, nakalimutan mo yung ibang sasabihin mo sa point number 1, tapos number 3 ka na. Tapos, eh, naalala mo nung number 3. Pwede, balik tayo sa number 1. So, kasi nga, pre-delivery ka. Okay, number 2, anxiety over forgetfulness. Longer preparation time. Yan po, ano? Yan ang disadvantage. Ano? This kind of delivery is dependent upon the health and mood. Yung mga ganito. Yung free delivery. Yan, depende sa kalusugan mo. Diba? Okay, Roman number 6, imagination. Meron palang ganito. So, effective explanation, application, argument, all depend on a disciplined imagination. Pero po, no? Letter A, the nature of imagination. Ano lang po nature? Una, imagination is thinking by seeing as opposed to thinking by reason. It is valuable in all types of study. Philosopher or scientist. Ito po, meron palang ganito. Mostly, yun nga, sa pag-aaral natin doon sa ibang mga subjects, ito po mga philosopher na ito, mga scientist na ito, no? Gumagawa sila ng sarili nilang mga katuruan. Diba? Ng mga teachings nila. So, minsan, diba? Di ba naalala si Enoch? Sino pa mga estudyante ng ng Doctor of Ministry? Diba? Mga philosopher yan eh. So, Warren Maker, Pastor Arnold, diba? Ikaw po nagbasa nun, Warren Maker, So, mga yan, magagaling na mga tao yan. Pero gumawa sila ng kanilang mga sarili, mga doktrina ayon sa kanilang filosofiya. Diba? So, yun po. Okay, letter B. Imagination uses no facts, comparing and setting them in new relations. Memory simply produces while imagination represses and rearrange. Yeah. Commonly sa mga mga pilosopo tasyo. Mga matatalinong tao po ito. Ano po? Number 3,
simple, unrestricted, thought is fancy. No? But homiletical imagination seeks the inner reality of ideas and how to express them. So ganito, like for example, using text, biblical text. And pagkatapos na gamitin ng talata o basahin ng mga talata, ang kanilang paraan ng interpretation, imagination. Actually, ano po, yung mga nagbabasa ng Bible, nag-i-interpret ng Bible, ini-interpret po nila ang Biblia according to their biases, philosophy, thinking. Di ba? Yung mga ganon. May mga, yun po yung kanila, doon nila binibigyan ng, ng interpretation. O like for example, yung grupo ng mga gay. Di ba? Oh. Binasa nila ba? Sabi po ng Bible, for God so loved the world. So, mahal din kami ng Diyos. Di ba? Oh. Eh, bakit kayo nagagalit sa amin? Eh, sabi ng Bible, love your enemy. Oh. Di ba yun? Using the word of God din, gumagamit ng salita ng Diyos and then, ina-interpret nila that written word of God according to their, to their pre-understanding. No? Or filosofiya. So, yun po yung, Okay, tuloy natin, Number 4, summary. Imagination is the imagining function of the mind, using facts to create a clear, interesting discourse. It takes time and effort. Kaya, okay, Roman number 7, function of imagination in preaching. Ito. Meron, pwede ba sa atin yan? Meron na function in imagination in preaching. Letter A, constructing of the discourse. O yung tinatawag na arrangement. Balangkas. Disorganizing thoughts in a useful and attractive patterns. Every paragraph or sentence can benefit. The subject is investigated and developed mentally. Amen? So, and letter B, a display of ideas in revealing familiar images. Paano po ito? So, number 1, physical objects move our feelings more than abstract objects or ideas. What does it mean? Number 1. Yan. Gaya ng Bishop, Sige po. yung sinasabi sa Bible na uod na pumapasok sa lahat ng butas ng katawan ng tao. Oo. So, imagination, using your imagination. Habang pinukwento mo yun, na-imagine. Oo. So, natatakot yung mga, di ba? Kaya ng takot. Tapos yung ikukwento mo pa siya na talagang ramdam na ramdam mo. Yung merong magaling mong kwento niya. Oo. Buhay na buhay. Talagang tatayuin ba na higo. So, hindi, yun nga. Pwede kang written word of God, mag-isip ng possible na scenario. No? Possible na scenario in connection to that passages. Pastor Noel, May na-encounter ako, yung kanilang pinay, mayroong ganda mother. Ganda mother. Sa itinento nila ang... imagination niya lang yun? Imagination po yun. Pero... O doktrina? Doktrina yun. Imagination, ginawang doktrina, kinukuha nila yun sa Old Testament. Pag itinento sa'yo, mapapaniwala. Kasi may ama, may anak, may nanay. At ang God the Mother is the Holy Spirit. Kung pag tinwento nila yun, mapapaisip ka.
Yung mga ano, imagination. So, like for example, yung senaryo ng digma ng labanan ni David at ni Goliath. No? Kapag ka mag-iisip ka ng mga possible na senaryo, di ba? O paano dineliver ni David yung di ba? Hawak yung sling na yan, di ba? Pagkatapos yung mga pananalita, like for example, di ba? Sino ba itong supot na ito? Yung mga ganun, di ba? Ang lakas ng loob para tungayawin o para balahurain ang Diyos ng Israel, di ba? O ang kapo ng o yung kawal ng Diyos ng Israel. Pero dagdag na lang yun, di ba? Using your imagination, like for example, yung 10 lepers. Actually, yun ang tumalo kay Goliath eh. Sama ng loob niya, sinabihan sa supot. Malamang, yun ang nag-udyok sa kanya, galit siya no? Kaya lumusob talaga ng no? Nawala sa pulong. Hindi, using your imagination, di ba? Oh. So, ibig sabihin, we can use our imagination to interpret properly ang Word of God. No? Basta wag lang lalagpas ng... Di ba, mamaya, gumagamit ka ng imahinasyon mo, pero... Yung ginawa ni David kay Goliath, psychological ano yan? Oo, di ba? Di ba? Ginamit yung imagination niya. Okay. Si Joseph po, si Joseph. So, yun na po, no? Pwede palang, sa pangangaral po natin, kung pwede po talaga tayong mag-isip, no? Ng possible na mga senaryo. Di ba? Oo. Hindi yung kung ano lang nakasulat dyan, yun na. Merong mga possible na, basta wag lang, Di ba meron tayo sinasabi natin sa hermeneutics? Meron tinatawag na digging out the truth. yun, sa hermeneutics, digging. So, kailangan mong paganahin talaga ang imagination. Yun, oo. Doon nga pumapasok yun. Yun. Kasi, hindi mo hindi mo matatama mo ngayon sa senaryo ngayon. Kung hindi ka pupunta sa lugar nila. Parang hindi mo nilagay ang sarili mo muna. Yes, oo. Yun. Dito pumasok yun. Oo. Sampung lang. Kailangan. Alam ko si Bong, dali ng kanto. Okay, nasa na tayo? Roman number 7, di ba? Blanco, imagination. Letter B na ba? Letter? Imagination produces understanding and teaching of Scripture. O, di ba? So, past events can be expressed in historical imagination. Future events can also be described using imagination and imagery. Image. Future events, lalo na pag binasa mo yung apocalyptic, biro mo, nagliliparan, So, this aids in sharing others' experience. Kaya meron din tinatawag na sympathetic imagination. Ano tong sympathetic? Speaking what the people feel as you conclude. Diba? Yun, yung sympathetic imagination, ilalagay ka sa lugar nila. Oh. Yun. Okay. Paano yun? Through imagination, we participate with others in their actions and feelings. Oh. Actually, not just only sympathetic, dapat empathetic. Empathy. Di ba? Kasi mas malalim po ang empathy kaysa sa sympathy. Oh. Yung sympathy, simpatya lang yan. Nakisimpatya ka. Nakikiramay ako, nakikikondolence, di ba? Pero yung empathy, putting yourself in the shoes of others. Di ba?
So, yun po, lalong lalawak ang imahinasyon mo eh. Di ba? Okay? This also gives appropriateness and comparison to preaching. Nakakatulong yun. And Roman number 8, means of cultivating imagination. Paraan. No? Una, the study of nature and art. Pangalawa, the study of literature, prose and especially poetry and song. No? Yung iba nakakagawa ng kanta, di ba? Dahil sa nararamdaman nila, karanasan nila. Tapos may kasamang imagination. Letter C, identify closely with the congregation to know their needs. Oh, yan, di ba? Dapat alam mo pangangailangan ng iglesia. No? Pang-apat, it maintains your own spiritual vitality and relation to God who speaks through imagination. Di ba? And letter E, practice efforts at description, illustration, imagination. So, we need to practice it. Mag-effort tayo, di ba? Yung mga Bishop, mga artist o kaya mga architect, Yun. through imagination, nabubuo niya ang isang Building. napakagandang Napakagandang ano. Kung walang maayos o magaling na imahinasyon, walang lulutang na isang magandang. So, ganun katindi ang imahinasyon. Ganun din sa Ganyan din, oo, sa preaching. Pwede sa imagination. Oo. Maidideliver mo siya. No? Ayos na yung ano. Sir, kung ang imahinasyon mo ay salungat, Di ba? Oo. Di ba? Gagawa ka ng building sana pa. Kasi yung mga architect, wala sa isip, naka-blueprint. Yun, oo, nakakaisip ka ng pwede. Yung possible na scenario. Doon mo makikita ang gaganda, pero nagsimula ito sa imagination. Oo. Ano ba, using your imagination, ang preaching mo, yung kanilang paglalakbay doon sa dagat ng tambo, di ba? Oo. Gamitin mo yung imagination mo doon. So ano kaya senaryo? Meron Meron dalawang pader na gumaganon-ganon. Tubig. Tapos dadaan ka sa tuyo. Ano kaya nararamdaman ng dumadaan doon? Ano? Pero mga tatay talaga, magaling sa imahinasyon. Kasi paano ka magbuo ng pamilya mo kung wala kang imahinasyon? Kahit pagawa mo na sa bahay mo, gano'n na lahat yun. Ayan na. So, kailangan mo pero magandang imagination. Ayun. Ayan. Ganun din sa paggawa mo sa gawain ng Panginoon, maganda lahat. So, yung nararamdaman ng tao. Oo. Gumagawa po ng mga visual aids sa mga listening, mga visual aids. Imagination din. Okay, so ibig sabihin, nakakatulong po itong mga bagay na ito, no, sa atin po mga pangangaral. Upang sa gano'n, yung pangangaral po natin, hindi po papatay-patay ng pangangaral. Yung ba pangangaral na walang buhay? Di ba? Salita ka lang na salita. No? Kasi hindi po nakakahatak ng atensyon ng tagapakinig. Yung pangangaral, na bato ka lang ng bato ng mga information, no? Na walang sense. Okay? So that's all. No? Thank you po for your time. Susunod pag-usapan natin illustration. So, illustration naman ang pag-usapan natin next week. Ako, how to use illustration properly. Okay. So, meron kayong announcement? Salamat, Bishop. Ayan, thank you po sa mga nasa online. Worship team.